Ito po ang magiging topic natin for today. BBM, papalitan na. Di umano si Matibag. Dapat naman, medyo kahihiyan na ang ginagawa niyan sa NBI. Pangalawa, John Vic, pinatunayan na sinungaling si Matibag. Kakampi nyo yan. Galing sa executive yan. Pangatlo, 10 hudas, pamumuliti ka pa rin ang nasa isip. Oh. Sino tong 10 hudas ng Pilipinas? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pang-apat, ano ang dahilan ng pag-alis ni Bato? Si Bato umalis di ba? Kanina may na-interview kami. Sasabihin ko sa inyo, abogado ni Bato. Bakit nga ba umalis si Bato? Yan. Yan po ang magiging topic natin. Ako po ay nagpapaalala. Sana po doon sa mga hindi ko pa po subscriber, hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News. Coach Oli News po, huwag kakalimutan. Subscribe po kayo. Libre lang po yan. And malaking tulong po yung ilalike nyo po itong video na ito para sa algorithm. Wala rin pong bayad yan. So sana po like and subscribe. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Alam nyo po, hindi lingid po sa inyo na nagkaroon ng putukan sa Senado. At merong kanya-kanya pong anggulo. No? Pero ito po, papatunayan natin kung sino po talaga ang sinungaling. Diba? Kasi sinasabi, walang NBI na pumasok, walang baril, etc. etc. Ngayon, medyo may problema na nabubuo sa pagitan ng executive department o executive branch at saka legislative. Yan kailangan natin malaman. Bakit nagbabanggaan ang parehong ahensya, parehong branches ng gobyerno? Dapat malaman natin sino ang nagdudulot nito. Kaya nga ilagay nyo dyan sa comment section, sino ang nagpapalaki ng problema ng gobyerno. Tingnan po natin ito. Number 1, sa 5 sinabi ni Direktor, 6 ang mali. Oy, matindi. Sinong direktor? Si Batibag. Titingnan natin Pero, yan ba ay lehitimo? Unang tanong. Pangalawa ba, importante ba yan? Kasi baka naman nagkamali lang ng 1 plus 1 si Matibag o 2 plus 2 o parang si Bongbong at saka si Anticler, nagkamali lang. Ang sabi, na-aresto, yung pala hinuli lang. Magkaiba daw yun. Pero ito, tingnan po natin sa 5 sinabi ni Matibag, 6 ang mali. Una, Okay? Sinabi niyang ibibigay niya warrant, sabi niya ibibigay niya yung report, sabi niya papakita niya na hindi sila yung gumulpe, sinabi niya na hindi sila nag-i-inspection ng mga kotse, tapos sinabi niya pa ulit-ulit yesterday, walang NBI sa Senado. yan. Isa-isay natin. Ulit-ulitin natin. Sa 5 sinabi ni Direktor, 6 ang mali. Okay? Sinabi niyang ibibigay niya warrant. Yan. Okay. Dito hinto tayo. Ito ang pinakamalaking problema. Yung warrant. Okay? Kasi po kung walang warrant, walang karapatan ang NBI pumunta dyan. Nakukuha po natin. Ngayon, kung ang warrant ay galing sa ICI, dapat dumaan pa rin sa Korte ng Pilipinas. Ito po, challenge ko sa inyo. Kung kayo pulahan, dilawan, pinklawan, kung ano-ano pa, itanong nyo po doon sa abogadong hindi bias. Kung kayo po ay nag-iisip, alam po natin lahat ng bagay, lahat po ng desisyon, lalong-lalo na sa pag-aaresto, kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas. At ako naniniwala, yung mga lawyers na kahit kampi sa kabila, alam nila, ginagawa lang nila yan for political reason or for maleta reason. Pero alam nila, mali po yun. Dapat dadaan sa Korte ng Pilipinas.
All the more kung wala talagang warrant. Ito po ang narinig natin. Ha? Meron po tayong nakausap. At di umano, yung pinapakita ni Trillanes na warrant, peke. Kaya nga naman, iniimbestigahan yan. Kita nyo nung nagtataas siya ng papel, pababa-baba? Kung ikaw matapang, nakaganyan yan habang nagsasalita ka. Ipapakita mo sa media, siya pataas baba, pataas baba, pataas. Ilang beses sinabi nung reporter, pakita, para masama ang loob. Iba po ang numero. Nung warrant, nung kay PRRD, iba yung nakalagay doon sa dating warrant. So sa madaling salita, iniimbestigahan na po yan at peke. Di umano. Kaya nga kakasuhan yan si Trillanes. Antay-antayan din po natin. Ha? Malaki po ang magiging problema nito. Kaya nga atat na si Trillanes dahil alam niya marami siyang illegal na ginawa. Okay, balikan po natin yung warrant. Wala silang karapatan lahat dyan pumunta kung wala yung warrant. Kaya nga naman, nakakapagtaka, di ba? Sinabi ni Matibag, ibibigay niya yung warrant. Until now, wala pa rin yung warrant. Biyernes na po, wala pa rin yung warrant. Naiintindihan po natin. So, yung haka-haka na peke, yung warrant na pinakita ni Trillanes, at wala talaga silang hawak. Kasi ang dali lang naman eh. Anong sabi ni Matibag? Nasa kotse niya lang. Ibibigay, kukunin ko lang. Tapos, sinabi niya kay Cayetano, pwede ba personal ko nang ibibigay sa'yo? Hanggang ngayon nag-aantay si Cayetano walang warrant. So lahat ng pinag-uusapan natin ngayon patungkol sa barilan sa Senado, sa pagsuko ni Bato, etc., etc., lahat yan walang kwenta kung walang warrant. Kaya inuna ko pong topic to eh. Diba? Simple lang. Parang yung sinasabing adik ka Bongbong Marcos. Oh, edi magpa-drug test ka. Ang dali-dali. Anong dahilan sa palagay ninyo hanggang ngayon walang warrant? Hindi mapakita. Ano? Binibili pa si Recto? Ipinapagawa pa sa Recto? Sinungaling talaga. O una. Pangalawa. Sabi niya ibibigay niya yung report. Ibibigay niyo yung report. Hanggang ngayon, wala pa rin yung report. Sabi niya, papakita niya na hindi sila yung gumulpe. So, ibig sabihin, papatunayan niya na hindi yung NBI ang gumulpe nung OSA. Alam mo, para sa akin, that is unfair. Kasi wala sa posisyon yung OSA eh. Diba? Ngayon, nagkaroon ng barilan doon. Nasa posisyon na yung OSA. May baril na sila eh. At that time, ang may baril yung NBI. Ngayon, pareha silang may baril. O, di nagkaputukan. But at least patas ang laban. Di ba? Hanggang ngayon, hindi niya mapatunayan. Alam mo, malaking bagay po yan eh. Eto, mauunawaan ako ng mga lalaki. Yung tipong, alam naman natin, meron tayo kanya-kanyang political affiliation. Meron tayong political leaning. Nauunawaan ko lahat yan. Meron talagang pula, meron dilaw, merong pink, merong DDS. Pero pag nag-usap na kayo, halimbawa, vlogger to vlogger, o yung isa pula, o yung isa pink. Pero nag-usap na kami na, sige, Brad, papakita ko sa'yo, ito. Tapos, ito, papatunayan ko na hindi kami ang gumawa nun. Ito, papakita ko sa iyo. Pero walang nangyari. Ibig sabihin, talagang bakla yun. Hindi, di ba pag usapang lalaki, pag may usapang lalaki na kayo, halimbawa, leader sa leader, nag-uusap, NBI director tsaka Senate President,
Matinong usapan na yan eh. That is beyond political colors. That is beyond political position. Usapang lalaki na rin yan eh. Be a gentleman. Tatandaan po natin, napaka-importante ng credibility. Pag wala kanyang credibility, nako. Kaya nga naman, ang datingan dito, parang bakla itong si ano. Hindi ko sinasabing bakla, alam kong tunay na lalaki yan. Pero yung dating niyang ganyan, magkausap. Alam nyo, may narinig ako na marami siyang ginagawang kapalpakan. Mamaya po ikukwento ko, ha? Sinabi niya na hindi sila nag-i-inspection ng mga kotse. O yan, kitang-kita naman. Hindi sila nag-i-inspection ng kotse. Nakukunan ng media. I mean, napakasiga nung NBI. Ito pag sinabi kong NBI, marami akong alam na matitinong NBI. Okay. Matino sila at maraming naikukwento sa akin, matitino yan. Kaya lang, nagkagulo-gulo sa pamumuno nitong si Matibag. Kaya nga naman, dapat kayong mga NBI din, lalo na yung mga matatagal na dyan, dapat naman siguro gumawa kayo ng hakbang. Dahil nasisira yung ahensya nyo eh. Sipin mo, pupunta ka dyan. Pupunta ka dyan, tapos i-inspectionin mo lahat ng palabas. Tapos itatanggi mo. Yung gagawa ka ng kalokohan, tapos itatanggi mo. Asan ang tapang mo? Asan ang tapang mo doon? Diba? Kitang-kita. Nakuha na ng media. Tapos sinabi niya pa ulit-ulit yesterday, walang NBI sa Senado. Yun, ang pinakamalaking problema. Sinabi niya walang NBI sa Senado. Mamaya papatunayan ko sa inyo. Sinungaling tong si Matibag. PNP na mismo nagsabi. So ang problema, the director seems to be lying to someone. He's lying to the palace, he's lying to me, he's lying to us, he's lying to ano. So ayusin niya muna sarili niya, 'di ba? They're under investigation also eh. So, ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Yan yung sinasabi ko, PNP na mismo nagsabi. At ultimo si John Vic sinabi, may NBI sa loob. Hindi po fake news yan, Claire Castro. Hindi po fake news yan, Matibag. Kaparte nyo, galing sa executive department, kay John Vic, may pumasok. Diba? Kaya nga ang gulo-gulo na itong si Matibag hindi lalaki kausap. Ito pa, pakita ko sa inyo. Eto, papatunayan ko sa inyo na talaga namang napakagulong kausap niyan si Matibag at napakasinungaling. Dapat to, tinuturuan na ng leksyon ng gobyerno natin. Dahil magpapaulit-ulit pa. Isipin mo NBI director ka. Isa sa pinaka-importante bilang NBI director, yung iyong karakter, yung iyong credibility. Pero kung ganito ka, paano ka pagkakatiwalaan? Lalong-lalo na napaka-importante nung posisyong kanyang hinahawakan. Ito po, patunay. Kung gaano kasinungaling tong mama na ito. Alam mo, baka mamaya magagalit to, baka mamaya magwawala na naman to. 'Di ba? Kasi binabanatan siya. Hindi po, papakita natin yung patunay na ikaw mismo sinisira mo yung sarili mo. Hindi po media o social media sumisira sa'yo. Ikaw mismo sinisira mo sarili mo. Putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Nagpaputok po ng baril ang taga-NBI. Anong sagot
ni Matibag? Unang-una, wala nga pong taga-NBI doon eh. Una, walang taga-NBI doon. So wala pong magpapaputok ng baril na So, walang magpapaputok ng baril doon. taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ayan. So, gumante. Di ba? Akala ko wala. Akala ko walang NBI doon. Paano magpapaputok ang NBI doon kung walang NBI doon? Ano yung racket? Ha? Ano yun? Naka-drone. Akala ko ba walang baril? Paano ka magpapaputok kung walang baril? Ano yung granada? Ano yung racket? Diba? Ito pa. Sige, dahil Wala pong mga baril yung mga tao po. Walang baril ang Tingnan mo, ganyan siya makipagsinungaling. Pati sila, Karen Davila, hindi makapaniwala, kaya inulit pa. Walang baril? mga taga-NBI. Opo, wala po. Napilitan ding Oh. magpaputok ng warning shot ang NBI agent. So, sa madaling salita, gaya ng sabi ko, huwag ka magagalit sa aming social media. Hindi ka namin sinisira. Sarili mo sinisira mo. Kitang-kita ron ang daming baril. Kitang-kita ron pumasok ang NBI. Mainstream media, yung pinagmamalaki mong mainstream, galit na galit to sa social media. Yung pinagmamalaki mong mainstream media, sila naglabas maraming baril na may dala doon. Nakita ko sa sariling video nyo. Sa video ng mainstream media. May dalang baril at may NBI doon sa loob. At hindi lang ako. Si Claire nagsasabi. Unless sinungaling si Claire, sa bagay, paminsan-minsan sinungaling yan. Pero dito sa pagkakataong ito, hindi po pwede pareha silang tama. Kasi kung pareha silang tama, talagang may tama tong dalawa. May sinungaling dito. At sa pagkakataong ito, dahil nga nakita ko sa sariling video, sa sariling picture ng mainstream media, sinungaling to. At hindi lang yun. Si John Vic sinasabi. Si Cayetano sinasabi sinungaling tong mama na ito. Ang tanong dito, Presidente Bongbong Marcos, may alam ka ba? Yun ang tanong dun eh. Yun ang kailangan nating importanteng malaman natin. Ito ba, binigyan ng instruction? Ito bang si Matibag, inutusan ng presidente para gawin yon? Kasi, saan kumukuha ng lakas ng muka, lakas ng loob, kapal ng muka, itong si Matibag, kung hindi pa siguro sa presidente? Di ba? Ang sabi ng presidente, pinaalis sila doon. So, kung pinaalis sila doon, nilabag niya presidente. Pero yung sinasabi ko tungkol sa PDP, yung may nagkwento sa akin, ilalabas namin tong interview. May nagkwento sa amin, dati na daw gawain ito ni Matibag. Ang sabi, minsan daw, talagang sumusobra siya. Napaka-aktibo. Hindi ko alam bakit aktibo. Hindi naman siguro gumagamit to ng droga. No? Pero napaka-aktibo to the point na meron na siyang ginagawa nang hindi naman instructed. Wala sa plano. Ibig sabihin, para maintindihan ninyo, sa salitang bida-bida. Si Jollibee ito. Bida ang sarap. Pabida. Or bida-bida. Yun lang po ang sabi sa akin. Hindi ko naman alam ang totoo kasi hindi naman ako parte ng PDP. Diba? Hindi naman ako politiko. No? So yun lang ang sabi. Bagamat tayo sumusuporta sa Duterte, hindi naman tayo member ng PDP. No? Ang nagsabi nun, member mismo ng PDP. So, dalawa lang po yan. Okay? Dalawa lang po. Either, ang instruction nito, kaya ganito kakapalang muka kay Bongbong Marcos,
Tapos, dahil pumalpak siya, hindi niya nakamit yung ginawa ni Torre. He is a failure. Di ba? Nagda-damage control sila. Or, talagang walang inutos si Bongbong Marcos at umepal lang to. Nagbida-bida. Kaya nga naman, ito ang dapat mangyari. Tingnan po ninyo. Ito po, sumulat po si Amy Marcos dito sa kanyang kapatid. Lalakihan ko lang ha. Saglit. Kasi hindi ko mabasa rin eh. Sumulat siya sa kanyang kapatid at ito ang nilagay niya rito. His Excellency. So sulat ni Amy mismo sa kapatid niyang si Bongbong Marcos. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos. Shortcutin na natin. I respectfully write to express serious concern over the alleged siege and firing of shots by National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on May 13, 2026. The incident caused public alarm and raised grave question on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of the seriousness of these allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge that the following official be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. Sa madaling salita, number 1, pinapapahinga muna ni Amy si Melvin Matibag. At 3 po sila, hindi ko nababanggitin yung iba. No, basahin nyo na lang po. Pinapatanggal o pinagpapahinga o pinasususpinde ni Amy Marcos etong si kay Bongbong Marcos itong si Matibag. Una, dahil sa bulilyasong nangyari, whether aminin man ni Matibag or hindi, he failed. He failed big time. Whether alam niya o hindi niya alam, or whether hindi niya talaga kasalanan at sumugod lang yung mga NBI agents dyan, or hindi, sa kahit ano pa mang rason, kung merong delikadesa at merong pagkalalaki, si Matibag magre-resign na siya. Kasi nga, si Cayetano sinabi, sa 5 sinabi ni Matibag, 6 ang mali. Doon pa lang, dapat nagre-resign na siya. He is a failure. He failed big time. Ako hindi sang-ayon sa ginawa ni Torre. No? Maling-mali, that is criminal dahil that is extrajudicial, that is kidnapping, extra rendition yan. Para sa akin, illegal, pero illegal na nga yung gagawin, pumalpak pa. 'Di ba? Si Torre, kahit palpak, na-accomplish. I mean, hindi ko sinasabing tama yun. Mali yun eh. Pero ito, palpak talaga. So, dapat siyang mag-resign. Pero ito pa, kung makapal ang mukha talaga nito at hindi magre-resign or hindi man lang magpapahinga kasi may investigasyong gagawin. At kung iniimbestigahan ng isang NBI director, anong dapat mong gawin? Pahinga ka muna. Kung medyo makapal ang mukha mo at hindi mo kayang mag-resign. O kung kapit tuko ka. Diba? But anyway, kung makapal nga mukha niya, dapat kung talagang hindi involved si Bongbong Marcos, ito yung sinasabi natin kanina. Kung hindi involved si Bongbong Marcos, dapat talaga palitan na to si ano. At meron po tayong naririnig. No choice daw. No choice talaga si Bongbong Marcos.
papalitan 'to si Matibag. Hindi ko alam kung totoo 'yun, ha. Okay, inuunahan ko po kayo. Nabulong lang sa akin 'yun. Hindi ko alam kung mangyayari 'yun, hindi ko alam kung totoo 'yun, okay. Pero ang sabi, wala daw, option si Bongbong Marcos kung hindi palitan. Kasi hihilahin siya talaga pababa nitong nangyaring ito. Kahit si John Vic sinasabi, mali. Mali si Matibag. May NBI dun. Wala pong lusot. So halimbawa, totoo na hindi kasabwat si Bongbong Marcos. Gaya nung sinasabi ni Amy, kasi sabi ni Amy, pinahuhuli daw ni Bongbong Marcos sa NBI si Bato kahit ano pa mangyari, kahit may masaktan at kahit mamatay. So, totoo yun o hindi, we do not know. Pero dahil sa kalaki ng kapalpakan ni Matibag at hindi siya tinanggal, ibig sabihin, utos talaga yun ni Bongbong na pumalpak lang si Matibag kaya hindi niya kayang tanggalin. Kasi isipin mo, ikaw presidente, o halimbawa na lang si Duterte yun, at hindi niya talaga inutusan si Matibag. Sabi niya, umalis ka na dyan. Tapos nandiyan pa rin kayo. Sabi ni, walang dalang baril yung mga yan. Tapos nagdala kayo ng baril. Anong gagawin sa tingin ninyo ni Duterte? Di ba tatanggalin yan? Mabilis pa sa alas 4. Pambihira kayo. Tanga ba kayo? Baka pinagsasampal, pinagsasampal ni PRRD yan. Sinabi ko nang lumayas kayo dyan, ba't nandiyan pa rin kayo? Di ba ganun kasimple? Ando dun pa rin. So, in short, pag talagang walang kinalaman si Bongbong Marcos, dapat palitan si Matibag. Otherwise, kaya takot siyang tanggalin kasi siya nag-utos. Paano mo naman tatanggalin ng isang tao kung ikaw ang mismo nag-utos, di ba? So antay-antayin natin. Pero tama itong ginawa ni Amy. Nagsumulat na siya. Antayin natin kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Next po. Kanina po, na-discuss natin itong kapalpakan at pagsisinungaling nitong si Matibag ayon kay Cayetano, kay Amy, at even kay John Vic. At ito'y pinatunayan din ni Claire Castro. Kaya nga naman, syempre, bigyan din natin ng pagkakataon. Ano ba talaga ang masasabi nitong si Director Matibag ng NBI? Pag-usapan po natin at sasagutin po natin lahat ng kanyang sinasabi. Ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Ayan, so ano pinag-uusapan natin dito? May nahuli po kasi. Okay? Yung nahuli, yun po ang konteksto niyan, yan po ang pinag-uusapan. Hindi daw NBI. Volunteer lang. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Yan, okay. So, para ang sinasabi niya, yung nahuli ay di umano ay hindi NBI agent. Siya po ay volunteer lang driver. Okay? Pero ating napag-alaman, kung hindi ako nagkakamali, sa interview mismo, nasabi ninyo na sa isang interview, nasabi nitong si Matibag, or di ko maalala kung siya mismo nagsabi, eto daw driver na to ay matagal na po sa NBI.
more or less 5 years. Pero hindi siya NBI agent, NBI driver. Ngayon, driver lang siya, ba't nandoon siya? Bakit nasa gitna ka ng putukan? 'Di ba dapat nandun ka sa garahe? Anong minamaneho mo diyan? Naggo-go-kart ka sa taas? Nag-e-electric bike ka diyan? Anong purpose nung driver nyo doon? Volunteer, o sige, volunteer. Walang problema, driver. Pero yung ganyang kasensitibo, dapat nandoon yan. Oh. Tapos may hawak pang baril. Anong sagot nitong si Matibag? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak. Yan. So yung baril lang daw pinahawak habang naglalakad. Tamad! Tamad yung may-ari ng baril. Pinahawak lang ng baril. Pero doon barilan, wala naman daw siyang access doon sa baril. Basta hawak lang niya pero wala siyang access doon sa baril. Paano kaya nangyari yun? Teka, ito this is unwritten rule. No? Pero alam to sa mga pumuputok, ibig sabihin nyo nagpa-firing. Isa po sa tinuturo yan. Ang baril, hindi mo papahawakan sa iba. Una, mahigpit yan. May 3 lisensya yan eh. Una, kailangan magkaroon ka ng lisensya para ka payagang magkaroon ng baril. Ba't mo pahahawakan? Sabi nyo, walang baril yun. Sabi nga nung asawa niya, walang baril yun. Bakit mo pahahawakan ng baril yung walang lisensya ng baril? Tama po ba o tamang-tama? 3 po yung lisensya niyan eh. Pangalawa, yung lisensya na pwede mong dalhin yung baril sa labas. Ibig sabihin, kahit may baril ka at kahit may lisensya ka, hindi mo pwedeng dalhin sa labas kung wala kang lisensya, permit to carry. Walang lisensya yun eh. Bakit nagdala siya sa labas? Hindi po pwedeng pahahawakan lang. Hindi mo pwedeng pahawakan yung walang lisensya. Pangatlo, kahit na meron kang permit to carry, meron kang license to operate firearms, yun yung dalawa eh, yung pwede ka magkabaril. Yung pangatlo, kailangan yung specific na baril, irirehistro mo sa'yo. Ikaw lang ang may dala nun. Ba't pinadala mo dun? Ba't pinadala dun ng NBI agent mo? Wala nga lisensya. Ang daming sabit, di ba? Sasabihin, trabaho lang. Hindi naman niya kailangan ng lisensya kasi nagtatrabaho. Hindi, all the more. Ang trabaho niya, driver. Bakit baril ang hawak niya? Ang hawak niya dapat manubela. Cambio. Dapat naglilinis siya ng bumagsak. Naglilinis siya ng kotse sa labas. Anong nangyayari sa NBI natin ngayon? Or, nagsisinungaling ka. Taga-NBI talaga yun. Kunwari lang driver, pero pinapasok nyo doon para hindi masabi na sinungaling kayo at sinungaling ang presidente, kunwari driver lang. Diba? Ano mas kapanipaniwala? Eto pa, merong unwritten rule. Ito'y tinuturo sa humahawak ng baril. Ako hindi naman tayo eksperto, pero naririnig ko yan. Ang baril, itrato mong parang asawa mo. Intindi, no? Puputukan. Hindi mo papahawakan sa iba. Personal yan. Asawa mo, papahawak mo sa iba? Di ba hindi? Yan yung sabi-sabi. Ikaw lang dapat hahawak niyan. Kasi kung sakali, halimbawa lang, wag na nating sabihin sa NBI, halimbawa yung may-ari ng baril, pinahawakan sa'yo. At yung
baril na yun, nakapatay, lalabas ang fingerprint mo ron. Paano kung yung pinahawakan mo ng baril, nakalimutan mo hawak niya, pinatago mo sa driver, nakalimutan mong kunin sa driver, at may pinatay, sasabit pa yung owner kasi may serial number yun. Lalabas yun dun. Naintindihan? Kaya ganyan po kakomplikado yung baril. Hindi yan pinadadala sa driver. Ha? Ngayon lang ako nakakita ng NBI na ipapadala sa driver. Papa, isipin mo pupunta kayo sa Senate. Dapat nga ang baril nakatago eh. Di ba? Alam na niyo yung lahat yan. Sige, pagpalagay natin. NBI agent nga eh. Yung driver. So dapat pag hawak niyo yung baril nakatago, hindi pwedeng nakalabas yun. Tama po ba o tamang-tama? Oo, pulis. Sige, labas nyo kung pulis, sundalo, natural. Pero driver, hindi pwede. Kaya nga sabi ko maselan niya, hindi po pwedeng pinahawakan lang. Ano yun? Ang bihira, oh. Hawak po niya. So, sir, sorry pang huli na. Pero ang bait niya rito, ha? Kasi di ba nakikita niyo yung mga interview or yung mga reaction niya? Laging pikon, no? Pero I like the matibag now a lot better than before. Yung parang akala mo hype na hype eh. Parang nakasabu. Hindi ko sinasabing addict to Parang lang. Parang nakasabu yung parang hype na hype. Parang laging galit. Ito, parang sirap. Sino may Ganun. Mas okay ito, mas okay. So kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS. As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member. Ayan, nawawala po tayo eh. Hindi kaya itong driver nitong pinahawakan ng baril at nasangkot sa putukan. Pogi. Parang 'di ba? Hindi, seriously, parang yung driver ni Dilima, parang parang alam mo mag-iingat kayong mga driver pagka pagka alam niyong inuutos sa inyo ay illegal na, huwag niyong gagawin. Paano kung nagkagustuhan yung congresswoman tsaka yung driver? Hindi ko na alam sa inyo, bahala kayo diyan. Frailties of a woman. Gano'n na lang ang sasabihin niyo, no? Pero pero ingat lang po sa mga drivers kasi meron yung nauutusan sila talaga ng hindi nila alam. So, hindi natin alam kung ito'y talagang nautusan lang at yung driver walang alam magawa, kailangan manindigan na yung driver diyan. Pero kung talaga namang kunwari lang na driver yon pero talaga namang agent nila, parang ginawa lang sacrificial lamb, kasalanan mo yon, di ba? Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po. Ay, to educate ang publiko. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Kaya merong force volunteers, no? Parang, naunawaan ko naman kasi kakulangan ng puwersa dahil nga naman medyo mahirap tayong bansa, no? Pero hindi dapat volunteer yung ipapadala nyo ron. Kita nyo, nagkaloko-loko. Di ba?
Hindi, ano, ang selan niyan Senado po 'yan, 'no? Ako yung nagtataka nga lang, 'no, ah, sa dami-dami nilang agents, ba't yung driver ang pinadala, 'di ba? Unless nagsisinungaling na naman itong si Matibag, 'no? Pero ano, medyo kaduda-duda talaga. Pero okay, for discussion purposes, pagpalagay nating driver naman talaga. Okay, example lang, still, it's under your watch. Still under your leadership. And all the more, driver lang. Bakit hinayaan ron, 'di ba? So, naku talaga naman 'no, ay naku. Next po tayo. Alam niyo po grabe yung nangyari kanina 'no at, tila binabaligtad pa 'no. Even yung mainstream media parang nagkabarilan na sa loob. Binababoy na ang Senado. Tapos ang issue pa nila, stage. Yan po yung palusot nila, gawa-gawa lang daw ng mga senador, 'di ba? Ka ah, kasa ano, ah, ah, drama in short, 'di ba? Para lang daw makatakas si Bato et cetera 'no, para lang ma-justify yung kanilang pagtago kay Bato et cetera, et cetera. Yan po ang lumalabas. So sa madaling salita, wala pong kasalanan ng NBI, gano'n. Wala pong kasalanan ng executive department. Grabe 'no? Alam mo 'to katangian nito ng mga mga narcissist, oo. 'Pag pinuna mo sila, victim sila. Ganito nangyayari ngayon, nababaligtad. Sila ang bumababoy sa Senado, tapos ngayon pa-victim sila. Pag-usapan natin 'to. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Alam mo, ang tanong kasi dito parang pinagdududahan. Bakit nag-warning shot? Bakit kailangan mag-warning shot? Wala namang attack na nagaganap, parang gano'n. Ang pinuto dito ni Senate President Cayetano, Senator Cayetano, halimbawa susugurin ka sa bahay mo, 'di ba? Magwa-warning shot ka na, "Wag na kayong papasok dito." Andiyan na nasa gate mo na, mga armado. Dinidrill yung gate mo, dinidrill yung pinto mo. So, ikaw may-ari ng bahay, magpapaputok ka, warning shot. Tapos sasabihin, "Hindi naman kayo under attack." Tanga! Tanga rin yung media, Tanga rin yung tanong. Kaya naman nagalit 'to si Cayetano. 'Di ba? Aantayin mo ba, "O sige, hindi naman tayo under attack, Dinidrill lang yung pinto. Dinidrill lang yung gate." Oo. 'Pag pumasok, saka tayo warning shot. Hindi po. 'Pag nakapasok yan, ikaw na babarilin yan. Kaya po yan ang sinasabi nitong si Cayetano, pambihira naman 'tong mga ito. 'Di ba? Kalupit po ng, pangyayari 'no, na bakit nababaligtad. Itong isang halimbawa na they are under attack, pakita ko po sa inyo. Pakilala ko sa inyo yung 10 Hudas. Ha?
Kita mo dito bakit under attack. Etong minority, wala lahat dun sa Senado. Sabi nga ni Amy, 4 sa kanila alam na may mangyayari. Alam na may hindi magandang mangyayari. Kasi nga ang sabi ni Amy, huliin si Bato at all cost kahit may mamatay. So itong minority, alam nila. Mostly, 4 daw sa kanila, sabi ni Amy, pati nga daw si Loren alam, pero hindi siya naniniwala. Alam mo kung bakit ako naniniwala na alam nila? Dahil yung alam nila, alam ko rin na ibulong sa akin may mangyayari ngayon. Kaya nga sumugod kami sa SMNA kagabi. Kaya nagprograma kami kagabi. O, di ba may nangyari? May barilan? Di ba pilit na pinasok? Di ba may nagdidrill ng pinto? Di ba nakaabang ang presidente? Sabi niya mismo siya nakaabang. Sabi walang baril doon. Pero yung pagkakataon, 10 sila wala. Itong 10 hudas na to. Ang natira yung majority. Ngayon, for discussion purposes, sinasabi kasi nila, hindi totoo yun, hindi namin alam. Di ba? Okay, pagpalagay natin hindi nyo alam. Alam nyo huhulihin si Bato? Iniwan ninyo? Wala man lang isa sa minority ang naiwan doon. O sige, Bato, sasamahan kita. Halimbawa, hindi nyo lang alam. Di ba parang katraidor yan na nagkataon lang? 10 kayo wala at yung naiwan majority? Kasi imposible eh. Ang talagang may concern kay Bato, yung naiwan. Kasi alam nilang may susugod. Itong mga to, wala silang pake. Traidor in short, who does? Di ba may nangyari? So whether alam nila or hindi, dapat meron man lang isa sa kanila concern nag-i-stay. Di ba? Porket hindi nyo kasamahan na nasa majority, wala na kayong pake. Tantahan nyo itong pangalan nitong mga to. Okay na yan si Lito Lapid, wala naman talagang pakialam yan eh. Pero yung mga matatapang dyan, yung tulpo, matatapang yan eh. Tingnan nyo ha, hindi lang po kami nagsasabi nun. Pati si John Vic, pakinggan po ninyo. If the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. So, kararating lang sa akin yung text ni Sec Remulla, NBI had no warrant to serve. They Si Secretary Remulla mismo nagsabi niyan ha. Message sa kanya, walang warrant ang NBI to serve. were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. So wala dapat. Wala dapat doon. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with a white guard when his attention was called by Osa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So sa madaling salita, kahit si John Vic sinasabi, may NBI agent sa loob. May hawak na baril, kaya nagkaputukan. Nakukuha po natin. Parte po ng Executive Department, itong DILG, sa pangunguna ni John Vic. Same thing na ang NBI is under DOJ, under the executive. Baka sabihin ninyo, DDS na naman nagpapakalat yan. Kaya nga, nagkaka-period na to si Trillanes kasi, bakit, sa tingin ko, sa isip niya, bakit ka nagsasabi ng totoo, John Vic? Wala sa script yan.
Bakit 'di ba ang galit si Trillanes sa kanya? Ah, bakit, kanino ka ba kakampi, 'di ba? Pero hindi po kasi 'to issue ng kampihan, issue po 'to ng legality. Hindi ka puwedeng manghuli diyan sa loob ng Senado for the purpose na puwedeng gamiting political, which is nangyayari ngayon. Kaya galit sila kay Bato kasi ayaw nilang bumoto si Bato para makuha nitong grupo ni Cayetano ang majority. So ginagamit nga para ano, ma-impeach si Sara at higit sa lahat para hindi lumutang ang imbestigasyon sa Blue Ribbon dahil hindi mapapalitan si Lacson. Eh pag napalitan niya ni Marcoleta, tapos sila dyan. Naiintindihan nyo? Kaya may purpose na hindi mo pwedeng hulihin sa session. Naiintindihan? Ang sabi naman ng NBI, ito po ang dinig ko, no? Ang sabi ng NBI, humingi daw ng tulong itong GSIS kasi magkatabi po itong Senado at saka yung GSIS. Humingi daw ang GSIS ng tulong na i-secure yung lugar. Tapos, yung drilling naman daw ay nagkataon lang na may nagdi-drill doon, so tiningnan ng mga taga-NBI. Kaya may NBI doon habang nagdi-drill. Yun po ang excuse ni Matibag. Okay? So, ang tanong, bakit sabi ni Matibag walang NBI doon sa loob? Eh, premises na po ng Senado yan. Kahit sabihin GSIS po yan. 'Di ba? Pangalawa, yung motive. Huwag na tayong maglokohan. Kasi GSIS ka, gusto mong pa-secure yung lugar. O kayo tanungin ko, gusto nyong pa-secure yung lugar. Kanino kayo hihingi ng tulong? 'Di ba sa pulis? Bakit sa NBI? Na alam nyo naman, yung NBI ang nanguhuli kay Bato. Nagkataon lang. Huwag nga tayong maglokohan. Huwag niyong niloloko Pilipino. Ang posibleng nangyari dito, ito sa opinion ko lang to ha, inutusan posible ni Bongbong Marcos itong GSIS, you coordinate with the NBI. You coordinate with Matibag. So kunwari, naglabas sila na, pakisecure nyo tong lugar na ito. So lahat ng NBI, sinakop yung lugar ng GSI. Ganyan po kasi din nangyari sa KOJC eh. Bago sila sumugod sa KOJC, yung tapat, ando doon na po yung tropa, 5,000 pulis. Sa tapat mismo ng KOJC. Alam namin yung, alam mo kaya ako ganito, kasi we have experience. It's almost the same script. Basta mahuli kahit illegal, kahit walang totoong warrant, kahit illegal. Yung warrant. Kaya ako masaya ako sa nangyayari ngayon. Ngayon naiintindihan nyo na ako ba to? Naiintindihan nyo na experience namin na kami ay hindi nyo tinayuan before. Pero okay lang. Wala po kaming samaan ng loob. Kung hindi nyo kami tinayuan before, tatayuan ka namin ba to? Kasi hindi naman to politika, hindi to gantihan. Alam ko tama yung ginagawa mo at hindi ka dapat padala ron. So wala po tong gantihan. Pero ngayon naiintindihan. Maganda to, naiintindihan kami ng Senado. Ganito po ka-capable ang gobyerno gagawin ang lahat. Kahit illegal. Kahit mali. Isipin mo, susugurin mo yung Senado. Same thing doon kay OJC. Magtatayo kayo doon, maghuhukay kayo doon sa sambahan nila mismo. That's how absurd this government is. Apakademonyo. So, naiintindihan nyo na kami nun. Ako, bagamat hindi ako member ng KIOJC, nasa loob po kami. Ngayon, ang nangyayari sa kanila, binabaligtad sila. Di ba? Buti na lang, itong kakampi nilang si John Vic nagsalita. Kaya ako po may suggestion. Ito'y suggestion lang naman. Tingnan nyo ang balita sa media ngayon. Yung naratibo nung NBI ang binobomba. Makikita nyo lang ang totoong kwento sa social media to balance.
Hindi po tayo nagbubuhat ng sariling bangko, pero sa lumalabas ngayon, Senator Cayetano, sino ang naglalabas ng balanseng balita? Mainstream media o social media? Bugbog kayo. Binubugbog kayo sa mainstream media. Kayo pa ang may kasalanan. Drama lang daw yung ginagawa ninyo. Pabiktim sila. Kaya, eto suggestion ko lang. Unsolicited advice. Magpapasok po kayo ng mga social media influencer dyan. Mga vloggers. 5 hanggang 10. Kahit hindi po ako mapili ninyo, wala pong problema. Kahit wala po sa grupo namin. Pero to balance. Kasi po naka-live yun. At papasok yun, hindi yung magganong putukan, hindi po tatakbo social media. Kasi pagdating sa kwento, sa mainstream, babaligtarin kayo talaga. Pero pagka social media na, kaya ganyan ang nangyayari po sa amin sa KOJC noon eh. Huli sila sa camera. Live po yun, walang cut, unedited. Hindi nila maitatanggi yun. Equalizer po ang social media. So, Sir, pwede kami humingi ng copy. read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay niyo sa akin. But let me emphasize this, NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no. So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. Malaki po talaga problema natin ako, hindi naman ako naniniwalang buong NBI. Pero may problema po talaga tayo kay Matibag. Kasi siya leader niyan eh. Diba? So, again, baka wala namang magawa yung ibang agents, no? Pero, isa pong solusyon dyan eh. Dapat talaga, kung hindi kasabwat ang presidente sa kapalpakang nangyari kahapon, dapat palitan si Matibag. Otherwise, hindi niya mapalitan at hindi siya gagalaw, kasalanan talaga ito ni Bongbong Marcos. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No? If the end Okay, next topic po tayo. Ito po, pag-usapan po natin na talaga namang ang laki na po ng problema sa Senado. Ang laki pa ng problema natin dito sa taas ng bilihin, sa pagtaas ng gasolina, sa pagtaas ng dolyar, sa pagbagsak ng ekonomiya, sa pag-alis ng mga investors natin. Even the stocks ay talaga namang iniiwan na itong ating stocks, no? So bumabagsak na rin po. Bagsak po ang real estate, bagsak po ang negosyo, ang dami pong nawawalan ng trabaho. Ganyan po katindi ang problema natin sa ekonomiya, ganoon na rin po sa peace and order. Ultimo sa Senado, nagkagulo. May gulo na sa Senado, ito pa ang inaatupag nila. O, tingnan po ninyo.
Peter Shram Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ang tindi, no? So, gusto talaga nilang mabawi yung majority. Ha? Malipat ulit kay Tito Soto at kay Lacson ang pangunguna ng Blue Ribbon kasi talaga pong tatagilid po sila. Pag napalipat po ang Blue Ribbon kay Marcoleta at sa pangunguna, hindi ko po pinopromote si Alan Peter Cayetano pero ay salute. Ang ganda po. Ang ganda po ng performance nito very professional. Hindi siya biased. Doon lang siya sa batas. Tapos kita mo na transparent siya sa media. And at the same time, very visible. Hindi yung nawawala, nawawala, susulpot, tapos yung mga investigasyon ay hindi ginagawa. Ito si Cayetano, kita mo ginagawa. Even the impeachment, tutuluyan agad-agad. So ang ganda ng performance ni Cayetano. Tapos isipin nyo, gusto na namang palitan. No? If I'm not mistaken, kaya po napalitan si Chis Escudero at napunta kay Tito Soto kasi lumipat. If I'm not mistaken, yung 2 bilyar, kasi nga natakot, binakbakan yung kanilang negosyo eh. Tapos, yung kapatid niya mismo, si Pia Cayetano. Sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Hindi ko alam kung si Jinggoy ba lumipat? Parang hindi ata eh. No? But anyway, sana itong sila Bilyar at ito si Pia, siguro si Pia hindi na to lilipat dahil nakita niya talaga ang kalokohan sa kabila. No? And syempre, of course, kapatid din to ni Senator Alan, no? Pero ang medyo critical dito, etong sila Villar. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Ayun. So, may tinatakot. Alam nyo, kaya ito asahan ninyo. Suportahan po natin itong mga senador. Sigurado to sasampahan ng kaso si Chis, si Jinggoy, si Villanueva, at saka yung 2 Bilyar. Diyan pa lang 5 na yan. So pag nakuha nitong 10 hudas, yung 5 na yan, balik Blue Ribbon, si Lacson, wala na namang mangyayari sa investigasyon ng ghost projects. Balik Senate President na naman si Tito Soto. So magiging comedy bar na naman ang Senate. So, protektahan po natin itong mga senador kasi tinatakot sila. At yan po ang dinig ko. Talagang, kaya nililink kay Chis Escudero, kaya nililink dito kila Jingo, yung kung ano-ano. Kasi nga, para matakot sila at bumaliktad. Dahil yan na po ang panakot eh. Kaso. Okay? So, hindi po dahil sa kakampihan natin itong mga to, pero alam naman na po natin, natuto na tayo. This is not the first time na style talaga nila yan. Tatakutin ka. At totoo yung sinasabi ni Cayetano, I agree with him completely 1,000%. Ginagawa ng gobyerno, ginawa sa aming banateros yan. Tatakutin ka. Pag natakot ka, wala na. Diba? So, asahan nyo to. Asahan nyo tong 5 to. Next week, pag hindi nakuha nila Tito Soto ulit ang mayorya, asahan nyo yung 5. Kakasuhan yan. As early as now, sinasabihan ko sa inyo. Sinasabihan ko kayo. Para meron tayong proof. Katunayan na talagang takutan
Hindi lang nagkataon. Yan na naman sila eh. Hindi po nagkataon yan. Talagang takutan ng usapan dito. Takot eh. Inaasahan na raw ito ni Cayetano pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila. Tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. You're always solid until you're not. But I believe in the 13. I believe in our cause. So doon sa 13 na yun, maawa naman kayo. Nakita nyo naman ang performance ni Cayetano. Even nung panahon ni Cheese, nakita nyo naman ang performance. Ang layo ng performance nitong si Tito Soto. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa rin pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakod ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang liderato ng Senado. Ito'y sa gitna ng balitang nakaalis na si Senator Bato de la Rosa. Ipinunto ni ML Party List Representative at dating Senador Laila de Lima ang protective custody ay hindi para pagtagpan o patakasin ang aarestuhin. Wag niyo pong gagamitin yung De Lima, you are a lawyer. Wag mong gagamitin yung word na patakasin. Kasi po wala siyang valid warrant. O, halimbawa, kinulong siya ron ng Senado. Illegal detention po yun. Hindi po pwedeng hindi ka aalis dun. Wala pong kaso. Si Bato, at tatandaan ninyo. Abogado ka, alam mong dapat dadaan sa korte. Hinihingi nga yung warrant eh. Tanga ba kayo talaga? Hinihingi ni Marcoleta, hinihingi na rin ni Cayetano. Hindi naman binibigay. Bigyan nyo sila ng warrant. Hindi po pag pinatakas yun. Giit niya malinaw na may mga kasabwat ang mga duwag sa pananagutan. Banat naman ni Akbayan Representative Percy Sandanya, ang Senado mismo Ito may paduwag-duwag pa to si De Lima. Oh. Bigyan nyo ng driver yan si De Lima. ang sumisira sa institusyon. Imbis daw na isuko nila ng mapayapa ang senador, gayong may warrant na sa kanyang International Criminal Court, ay ginamit pa ang Senado para umiwas sa batas. Tingnan mo to, isa pa tong bobo na to. Tanong ko sa inyo, saan nagkaparehas si De Lima at saka to si Sandanya? Saan sila parehas? Sige, ilagay nyo sa comment section. At sa paglagay nyo sa comment section, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Coach Oli News. Again, Coach Oli News. Nagkakagulo na po sa Senado. Binababoy na ang Senado. Nagbabaril. Saan ka nakakita ng barilan sa Senado? Only in the regime of Bongbong Marcos. Only doon sa regime o sa leadership ni Matibag sa NBI. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, nakakapagtaka. Ba't ang GSIS gustong proteksyonan yung kanilang lugar sa NBI humingi ng tulong? Dapat sa pulis. At bakit NBI ang manghuhuli kay Bato? At bakit ang may hawak ng warrant of arrest si Trillanes? Di ba ang daming questionable, ang daming illegal na nangyayari? Bakit hindi nyo pahuli sa pulis? Bakit sa NBI? Bakit hindi sa sundalo? NBI ang manghuhuli. Bakit si Trillanes ang magdadala? Ba't hindi si Matibag? Nasa kotse lang daw niya yung warrant of arrest. Nakikita nyo? Ang daming problema. Tapos ang sinisilip nito, yung pagtago kay Bato. Hindi po tinatago si Bato ng Senado. Hindi po tumatakas si Bato. Wala po siyang legal na warrant. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya ito ang sagot ni Bato, ha? Alam niyo kung bakit si Bato umalis? Sinagot niya na eh. Ha? At tinanong din to ng reporter, bakit siya umalis? Ito sagot ni Bato.
Ba't po kayo umalis ng plenary, sir? Tatay ako. Ba't po kayo umalis ng plenary? Ba't po kayo umalis ng plenary, sir? Tatay ako. Kasi naman yung tanong, ba't ka aalis? Ba't ka aalis ng plena? Ano bang pakialam mo? Gusto mo bang itago si Bato? Illegal detention yan. Oh, may karapatan si Bato kahit saan niya gustong pumunta. Pwede siya mag-Starbucks. Pwede siyang mag-Wendy's. Pwede siyang mag-7-Eleven. Kahit saan niya gusto, pwede siyang pumunta. Anong pakialam nyo? Diba? Magpakita muna kayo ng warrant. Kaya nabastos kayo eh. O yan ang sagot sa mga tanong na tanga ng reporter. Hindi po siya tumatakas. At kung tatanungin nyo bakit siya umalis sa Senado, yan ang sagot. Kasi tatay ako. Ay. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan. Tayo po ay maglalambing muli. Sana po ay patuloy nyo masubaybayan ang vlog ni Coach Oli at huwag po kayong magsasawa na manood dito sa vlog ni Coach Oli. Sana po lambing-lambing na rin. I-like nyo po itong vlog ko. Yung mga videos ko po, i-like nyo po. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News, subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone.